Siya na POV. Yes kuya, kung sasaktan man niya ako, and then isa lang ang tatawagan ko, at ikaw agad yun. I've already saved your number, so there's nothing to worry about, paniguro ko sa kanya. Sige ma'am, para ma-report na rin namin kay Boss Dark, na tagumpay ang plano. Yung mga gamit niyo pala ay nasa loob na ng beach house, at siguro mamayang gabi na or after 5 hours, ay gigising na rin ang bisita niyo Miss Cole, saad ni Manong. Nagpasalamat ako at kumaway, habang papalayo na ang sinasakyan nila, na ginamit na helicopter paghatid sa akin dito sa isla. Binalingan ko ang beach house na pinaayos ko pa nung 1 taon. Hindi ko akalain na magagamit ko siya, ng ilang araw o let's say 2 buwan. Depende sa pag-uusapan namin ni Ziviel. Kung ayos sa kanya ang plano ko, and then hindi kami magtatagal dito sa isla. Pero sana naman magtagumpay ako, na hindi lang sa kagustuhan ni Lola, kaya siya pumayag kundi dahil mahal niya ako. Pero of course, hindi naman ako tanga para sabihin agad sa kanya na pakasalan mo ako ngayon, para makuha ko lang ang yaman. Like what the, masakit yun sa part niya, dahil sinira ko ang imahe niya, at pipilitin ko lang siyang pakasalan niya lang ako para lang sa yaman, kaya ko siya kinidnap. Unless kung mukha siyang pera. Shana, baka nakakalimutan mo na mas mayaman pa ang pamilya nila kaysa sayo, kausap ko na naman sa sarili ko. Tama nga naman. In short, ako pala ang mukhang pera sa aming dalawa. No, hindi kaya. Hindi naman ako mukhang pera, of course ang ayoko lang ay ang sinabi ni Lola, na ibibigay niya sa ibang tao ang mana, noong na nandito pa ako. Ako, nandito pa sa mundo at humihinga pa. Bakit hindi mapasakin ang yaman na yan, at ako na ang baalang Mama Haji? Ayoko lang kasi mapunta sa iba, dahil may gagawin ako na pinaka-importante sa pera, na iniwan ng mga magulang ko. But noong may Lola, nakilala na tigasin sa subdivision namin. Isang salita, isang gawa, and then tapos na kahit apo niya ako, ay walang bisa ang paawa effect ko sa kanya. Hindi ko naman pwedeng makausap ang lawyer, dahil ipinagbabawal ni Lola. Si Lola Alma kasi. Ngayon hindi ko alam, kung ano ba talaga ang namumutawi sa akin, makuha ang puso ng crush ko, para magkagusto siya sa akin, o kung walang choice para na lang talaga sa kayamanan, baliw na ako, sigaw ko sa harap ng karagatan. Malinaw ang dagat, pero yung takbo ng buhay ko pagiwang-giwang. Hinalma ko muna ang sarili ko, bago ako papasok sa loob, at nag-isip ng mabuti kung ipagpatuloy ko pa ba, o ibabalik ko na lang sa Manila ang binata, na nasa kwarto ngayon, at hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Pero paano kung ibabalik na lang? What if kasuhan niya ako ng kidnapping, at baka ngayon ay pinaghahanap na siya ng mga awtoridad? Paano kung nasa kulungan na ako, tapos wala pa akong yaman na makukuha kay Lola, para ibayad sa akin para makalaya? Bakit ngayon ko lang naisip ang katarantaduhan na ginawa ko? Lord, have mercy on me. Sa mabibigat na mga paa ko, ay pinilit kong maglakad patungo sa loob ng bahay, para initin ang mga ulam na pina-order ko na lang sa restaurant. Pagbukas ko ng pinto, ay parang sesabog ang puso ko. Pagmamay-ari ko ito pero bakit parang magnanakaw ako sa sarili kong pamamahay? I'm an architect but when it comes to design my own place, I liked it simply. No a lot furniture or even painting, may isa akong painting na nilagay sa wall, at ito yung painting ni Mommy. Lola said na mahilig talaga si Mommy na mag-paint, yung iba binibenta para magkaroon siya ng pera. Kahit malaki naman ang ibigay na pera, o allowance sa kanya, lalo nung nag-aaral pa siya. Kaya siguro ako nagmana kay Mommy, na kahit anumang estado sa buhay ko ngayon, ay hindi ako umaasa sa luho ng mga mahal ko, kundi pinakita ko pa yung kaya kong gawin, matalo man o manalo. Paano kumita at trabawin ng maayos ang trabaho na para sa akin? Kaya ang painting na nasa sala, na kung saan may batang masayang tumatakbo sa garden ng malawak na bahay, at napapaligiran ng maraming sunflower, and Lola said na, kahit hindi pa ako nakikita ni Mommy o nailabas sa mundo, alam niya na ako ito. Ang batang masaya at walang problema, habang sinusundan ng paglipad ng paro-paro. She painted this, hindi para ibigay lang sa akin bilang regalo, but reminded me everyday how she loves me so much. Malalim akong bumuntong hininga, at pinahiran ang mga luha ko.
Pagkatapos kong kumalma, ay binalingan ko ang pinto ng guest room. Naglakad patungo doon, at pagkarating sa tapat ng pinto, ay dahan-dahan akong pumasok sa loob, at halos walang sound itong sandal kong suot habang nagtungo sa kama kung saan si Ziviel iniwan ni Kuya Edgar, at kasamahan niya. Kinakabahan man ay bahala na ito. Para talaga akong magnanakaw nito ngayon, at kailangan na ingat ka sa bawat kilos mo. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko ngayon, mixed emotion kong sa baga. First time ko itong ginawa, baka nga last time ko na sa mundong ito, kung hindi ako mag-iingat, siya Nicole. And there you are. Nakita ko siya na nakahiga sa kama, walang malay. May tali sa kanyang mga kamay. Nagkatikip ang mga mata, hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya. Awang-awa ako, bakit ko ito ginawa sa kanya? Kasalanan ko talaga ito. Oh my goodness. Umupo ako sa gilid ng kama, at pinagmasdan siya na wala pa ring malay. Buhay pa naman dahil humihinga pa. Nakatagilid siyang nakahiga, kaya malaya ko siyang matitigan. I'm sorry Ziviel, kung bakit ko ito ginawa sa'yo. Nasa point na kasi ako, na kung hindi ka man mapupunta sa akin, ay dapat sa akin ka talaga mapupunta, kaya nga kita dinala dito na walang problem at marahas pa na paraan. I'm really sorry, why I did this to you. Kausap ko sa kanya, kahit tulog pa siya. Ngayon na nakita ko siya sa malapitan, ay may napansin rin ako sa mukha niya. He has a small piercing sa gilid ng kanyang lobby. Hindi ba masakit yan? May napansin din ako na hindi na nakamanban ang crush ko, kundi wavy top na with tapered temple ang buhok niya, and he has an earring sa left side ng tenga niya, pupunta lang ng ibang bansa ang tungo sana niya, pero ganito niya pinaghandaan ang sarili niya. Sino kaya ang popormahan niya doon, at nagbago ang style niya pati pananamit. Parang emo style lang ang gusto ng crush ko. And his body, na kahit naka long sleeve polo, ay pakiramdam ko ang dami niyang pandesal sa tiyan. Matangos na ilong at higit sa lahat, wow mas makapal pa yata ang talukap niya kaysa sa akin. Makapal din ang kilay. Ganito pala siya sa malapitan. Wow! Are you done checking on me? Yeah! Ang gwapo mo pala, ouch! Aray! Ang sakit ng puwet ko. Paano ba kasi, nahulog ako sa kama dahil sa biglang nagsalita ang binata. Ouch! Kahit masakit ang puwetin ko, ay agad akong umupo, at dahan-daang tumayo para masilip ang crush ko. Kanina pa kaya siya gising. Sa nanginginig na mga paa, ay sinubukan ko ulit na tumayo, kahit nakahawak lang ako sa bedsheet. Para akong loka-loka sa pananggagawa kong ito. Aus, pagmumura niya. What do you want from me? Money. I can give you that. Just get me out of this place, and uncuff me, now. Galit na saad niya. Bigla yata akong natakot, dahil sa pagmumura niya, na konti na lang ay sesabog ito, dahil may kasama pang panggigil habang pumipiglas. Wait, baka masugatan ka. What? Tanong niya habang nahirapang umupo. Umakyat ako sa kama para tulungan siya. Wait nga, tutulungan kita. Hahawakan ko na sana siya, pero tinanggal niya na ang blindfold sa kanyang mata. Nagkatitigan kami, nakaluhod ako sa harapan niya, at nasa lap niya ang dalawang kamay ko, habang siya naman ay nakaupo na sa kama. Hindi ko alam kung anong posisyon ito, na parang nang aakit na lumapit sa kanya. Napalunok ako dahil sa nakikita kong mukha ni Ziviel, ibang-iba sa nakasanayan ko na ore niya. Lalo at nakita ko ang kanyang almond-shaped na mata. Pero ngayon na nagtadyas ang bagang, at salubong ang mga kilay habang nakatitig sa akin ng matalim. Scary. Hindi ko alam kung paano maging kampante, dahil sa sunod-sunod na bilis na tibok ng puso ko. Hi! Nauutol ko na bati sa kanya. Who are you? Who are thou? Nagka-amnesia ba siya habang dinakip, at hindi niya na ako kilala? Di nga. Ha! Me! Ano ka ba? I know you know me. Ikaw talaga, sabi ko sabay lagay ng hibla ng buhok ko sa tenga. Pabebe lang, siya na. I don't. What? Impossible, hindi nga let me check on you. Pagkasabi ko, ay agad akong lumapit lalo sa kanya, para i-check ang ulo niya. Baka mamaya, hindi pala siya naayos sa pagdala ni Kuya Edgar, at kung bakit nawalan siya ng malay, dahil binagok nila ang ulo ng crush ko sa dingding, para tumahimik kaya siya nagka-amnesia ngayon.
Hinding-hindi ko talaga sila mapapatawad, at kalahati na lang ang ibibigay ko na pera. Babawin ko ang kalahati, para ipagamot sa aking, my love. What are you doing? Checking on you? So please, stay and behave. Ani ko at agad naman siyang tumigil sa kaka-atres. Agad kong sinuri ang ulo niya, at baka may bukol na ito o dugo na natuyo. What the? Stay. Wala naman, kaya sinakop ko ng dalawang palad ang mukha niya at sinuri. Medyo nakikiliti ako, because of his beard hair, pero wala na akong pakialam. I need to check on him, at dalhin sa hospital. Hospital? No, ipapadala ko na lang dito sa isla ang kaibigan ko na nurse, kung sakali. What do you feel right now? Do you have a headache? Any pain in your head? No, aniya sa matigas na English, habang nakatitig pa rin sa akin ng matalim. Kaya binitawan ko na ang mga palad ko sa kanyang mukha. How about, do you feel any pain in your body? Yes. Bigla naman akong nataranta. Kuya Edgar, where? Here. Tipid niyang sabi, itinuro niya ang pulsuhan niya. Kukunin ko na sana ang susi para pakawalan siya, pero natigilan ako. Hindi naman ako sobrang bobo para sundin siya. Paano na lang kapag pinakawalan ko siya, ay baka mauna pa akong matigok, at hindi pa ako nakapag-palm kay Lola Alma. No, I mean, if you want me to uncap you, then promise me one thing that you will stay in this island. Island, ha? Yeah, island. You are in my favorite place. Your favorite place, ulit niya habang nakangisi at umiling. You kidnapped me, right? Hindi ako nagkaimik sa sinabi niya. You kidnapped me, am I right, miss? Ulit niya sa malalim na boses. Ganito ba talaga ang totoong boses niya, o dahil bagong gising? Why? Do you want money from me? How much? Binalik ko ang atensyon sa kanya, at hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong niya. Pero, alam ko na hindi pera ang kailangan ko sa kanya. Anong isasagot ko? Sasabihin ko na ba agad, na dahil gusto kong makuha ang yaman ko, or oo dahil sa crush na crush kita simula pa noong una? Pwede mo ba akong pakasalan? Ito ba ang sasabihin kaya ko siya kinuha? Napapikit na lang ako, dahil sa mga naisip ko. Gulong-gulong na naman itong utak ko, na kanina ay ang lalim na iniisip ko, at ito na naman ngayon. Miss, tawag niya sa akin. Sus, don't say nakalimutan niya na ako. Not exactly Ziviel. Let me explain, okay. Ziviel, ha? Ulit niya sa pangalan niya. Nakaupo na siya sa kama malapit sa headboard. Ako naman ay nakatayo na sa gilid ng kama, na kinakabahan kung saan aabot ang mga pinag-usapan namin. Dalawa, yeah, Ziviel, aaminin ko, na yeah, I kidnapped you, but not because of your money, or wealth but because of some reason, and that is I don't want to talk about it right now, Aniko. Why not? How can I know the reason, why you kidnapped me, if you don't tell me? What if I can get out of here, ha? Are you ready for the possible punishment against you, miss? Mas lalo akong natigilan sa sinabi niya. Wala pa naman, pero namumutla na ako, dahil sa magiging kahihinatnan ko sa ginawa ko sa kanya ngayon. Baka nga isa na akong wanted, at itong kasama ko nasa tabloid na at missing. No way. Matawagan nga mamaya si Natalia. Ibinalik ko ang tingin sa kanya. Why? Will you report me to the police and put me in jail? Is that so? Saad ko. Kaya niya akong ipakulong dahil sa ginawa ko sa kanya ngayon, though hindi na ako magugulat, kung totoo man at kapag nangyari nga ay, patay na ba ang pagiging architect at model ko. Tapos nasa headline pa ako sa mga tabloid. Where's your brain, Shana Cole? Sana pala ipinagpatuloy ko na lang ang pagbibigay sa kanya ng mga flowers at chocolate, o niligawan ko na lang talaga siya sa magandang paraan, hindi sa ganitong sitwasyon. Miss, ha? Hindi ko alam kung ilang minuto na akong tulala ngayon. Do you need something? Yetipid naman niya na salita. What is it? Uncuff me, utos niya. No, then, where do you want me to pee? Giit niyang sabi. What the? Hindi ko naisip ang mga ganito. Edi sa CR ka, ayun ang CRO. Then how could I use the bathroom if I have this?
Tukoy niya pa rin sa handcuff. Siguro naman, kaya muna yan. Total nasa harapan naman yan, at hindi ka sa likod nakaposa, saad ko. What? What na naman? Paulit-ulit din ito. Kaya wala na akong nagawa, kundi kunin ang susi sa bulsa ko, na inabot ni Kuya Edgar sa akin, at nakakaawa naman ang my love ko na ito na ihing-ihi na, at baka sa pantalon pa makaihi. Yuck lang. I'm going to uncuff you now, and don't you dare. Don't you ever dare to escape from me. Understand? What if that's my first plan? What if I'm going to hurt you first, before I'll run away from this place? Are you ready for that, lady? Pagbabante niya, pinatitigan ko ang mukha niya, na mukhang seryoso sa sinasabi. Gagawin niya yun sa akin. Natigilan ako sa pagtanggal ng pusos, at binalik ang tingin sa kanya. You're planning to hurt me. Mapakla kung natawa. The one who saved me from bullying before, ay planong saktan ako. Just because of what I did to you, today. Are you serious, Ziviel? May diin kong tanong sa kanya. Hindi ko lang ma-imagine na sasaktan ako, sa taong nirespeto ko, at natutunan ko ng mahalin. Saved you, Ziviel? Ha? That asshole, kausap niya sa sarili niya. Hindi man lang sinagot ang mga tanong ko. Ihing-ihi na siguro ito, at kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig niya, at kung kausapin mo naman ay tipid lang kong sumagot. Hindi ko alam na ganito pala siya. Kinuha ko ang kamay niya, para tanggalin na talaga ang pusos, at para makapunta na siya ng CR. May binigay si Kuya Edgar sa akin na bagay, na tinago ko sa bulsa ng damit ko for protection, lalo kapag manlaban ang bitag ko kung sakali, walang iba kundi si Ziviel. See, you're free now. Umihi ka na, umiihi ka na, ulit na naman niya, kailangan niya ba ng cotton buds? Bigay ko mamaya sa kanya. Huwag mong subukang tumakas, sinasabi ko sa'yo. Banta ko habang nilock ang pintuan, at baka aalis siya bigla. Sa tingin ko naman na hindi niya ako sasaktan, dahil mabait ang pagkilala ko sa kanya, lalo kung gaano niya ako pinagtanggol sa mga bumubuli sa akin dati. Ngumisi siya pero bago nagtungo sa banyo, ay natigilan ako na sa akin siya pumunta, at kaya nilagay ko sa likod ang isa kong kamay, para easy na lang sa akin na kunin ang spray. What if I will find ways to escape, using your bathroom? How would you feel about that, lady? Dahil sa mga what if ng lalaking ito, ay agad na akong lumapit sa kanya, at kinuha ang isang pulsuhan at binalik ang pusos niya. Dahil sa inis ko na rin, kaya pati pulsuhan ko ay pinasasan ko na rin. Okay na ba? Masaya ka na? Matalim ko siyang tiningnan, pero ang gago na to saka pa sumili ang ngiti. Hindi halata na nasiyahan sa ginagawa ko, napagpusos din ang sarili ko, di tulad kanina na magkasalubong lagi ang kilay. Hinatak ko siya papunta ng CR, at binuksan ang pinto. Ayan, pasok na at umihi. Kabayo, bakit ka ba nang hahatak? Bigla ba naman akong isinama sa loob? Siya Nicole, baka nakalimutan mo, yung pusos niya, at sayo ay the same lang kaya hatik ng isa damay ang isa. Loka-loka ka, maktol ko sa sarili ko. Narinig kong binuksan niya ang zipper niya, at nanlaki ang mga mata ko. Bakit ko ba ginawa? Ang pagpusos ng sarili ko sa kanya. Langya lang. Wait, bago mo ilabas ang ahas mo, tanggalin ko muna ang pagkapusos ko, pero hindi niya ako hinintay, at talagang binuksan niya na talaga ng malaki ang zipper ng pantalon niya. Holy cow, ayoko pang makakita ng birdie. Agad akong tumalikod at napapikit ang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Naramdaman ko lang kung saan-saan na umabot ang kamay ko, kung saan may pusos. Mabuti na lang at hindi dumapi sa balat niya at sa. Wait, okay nga, baka maliit. Yan kasi sabi ng mga kaibigan ko na may malaki at may maliit. Siguro sa kanya maliit lang, kasi hindi man lang dumapo ang palad ko sa sawanga. Siya Nicole, ang lazwa mo mag-isip, zero of course yung kaliwang kamay niya ang ginamit. Siguro sa paghawak ng ano niya, kasi di ba kapag umiihi ang mga guy hinahawakan nila para mapunta sa bowl ang ihi, anong nga si Monshin, kapag nagkita na kami. Bumalik kasi siya ng Japan for vacation. Narinig ko ang pagsarado ng kanyang zipper. Salamat naman at malaya na akong makahinga. Pasalamat siya at hindi ako nagka-interes,
Nasilaipan siya kung ano ang bagay sa pagitan ng mga hita niya. Hindi naman ako inosente, dahil may ilang beses na akong pinapakita ni Monshin sa mga ganyan, na kung paano ang babae at lalaki makipagtalik. Bakit ito ang mga naiisip ko sa sarili ko at sa kanyang? Are you done? Tanong ko, at hanggang ngayon hindi ko pa rin dinilat ang mga mata ko, habang nakatalikod pa rin sa kanya. Natakot ako baka may makita ako na magpapalaki ng aking mata, maliit man yan o mahaba. Aniya. Are you sure? Go and wash your hands first, sabi ko sa kanya. Pero ang loko ayan na naman, at pinagtawanan na naman ako. Mabuti na lang, at sinunod niya ang sinabi ko, at nahatak na naman ako papunta sa gripo, para makapaghugas siya, kaya bigla kong dinilat ang mata ko, at baka madapa pa ako na wala sa oras, 0 of course. Naghugas na rin ako ng kamay, at baka may molecules na ihi na damapo sa kamay ko, habang sinisirit niya ang kanyang alaga habang umili. Shana, iba na ang mga inisip mo. Kailangan mo na talaga ng holy water. Maraming holy water, pangbasbas para sa utak mong ano-ano na lang ang iniisip. Pagkatapos magpunas ng kamay, ay kinuha ko na ulit ang susi sa bulsa ko, para tanggalin ko na sana ang pagkaposo sa aming dalawa, pero pinigilan niya ako. Why? Takang tanong ko, salubong ang mga kilay. Because I say so, ang sarap talaga ibalibag itong Xavier na ito. Kanina pa siya, ganito ba talaga siya makikipag-usap sa mga pamilya at kaibigan niya? Ang tipid magsalita, ngumiti at tumawa. Well, ako ang masusunod kaya tahimik ka. Uncuff or do you want me to savage your tempting lips, lady? Choose. Napakurap ako sa sinabi niya. Parang gusto ko yung pangalawa. Pero no way, sobrang maaga pa para sa bagay na yan. Umiling agad ako, okay, mamaya ko na lang tanggalin, I want to eat food na because I'm so hungry. Kaya initin na lang natin ang mga pagkain. Okay, may mga dala akong ulam at kanin. And I want to remind you, don't you dare to escape or hurt me. I will sue you, Xavier Mornet. Sue me then. Umirap na naman ako sa kawalan, pasalamat ka at mahal kita. Kung sa ibang sitwasyon pa ito at iba ang kasama niya na agad sa kanya, ay for sure sasaktan niya na lalo, at pwede niyang kunin sa akin ang susi, para makalaya siya noong na babae at wala akong lakas para makipaglaban sa kanya. Kulang pa ang kakayanan ko para ipagtanggol ang sarili ko, lalo at ganito katigas ang katawan niya. Pero dahil naniwala ako sa kanya dahil diba, siya si Xavier ang tagapagtanggol ko dati, kaya kampante akong hindi niya ako sasaktan, o sesekilan kung sakali, at napatunayan niya yun. Pero alam ko na pwede paring mag-iba ang sitwasyon, at kung mabagot siya dito, o di kaya habang tulog ako ay doon pa lang siya gagawa ng hindi maganda. Kaya dapat doubtful ingat pa rin ako. So, walang tulugan ito mamaya, bahala siya. Isinama ko siya sa kusina, of course para mainit ko na ang ulam na binili kanina sa oven, para kainin at alam ko na pinagmamasdan niya na ang paligid kung saan ko siya dinala. Baka mamaya, bumaliktad ang sitwasyon at gagawan niya na ako ng hindi maganda habang nakatalikod. Good luck na lang talaga sa akin. Nakahanda naman ang love letter ko kay Lola Alma, na nasa journal. Ko isinulat, kung sakaling natagpuan nila akong isang bangkay, ay mababasa niya na talaga yun. Of course hindi rin pwede na wala ang mga kaibigan ko, may letters na rin sila and of course to my Ate Jean at Cosiviel, meron din sa kanya. Pero naniwala pa rin ako, na hindi ako sasaktan ng binata, na ito na ngayon ay maganang kumain sa beefsteak na in-order ko. Wala akong alam sa pagluluto, kaya panay-order kami nito ngayon. Magpapasupli lang ako sa mga tauhan ko, at makipagbalita na rin kung hinahanap na ang kinidnap nila, at ako na rin na isa ng wanted. Pero sa ngayon, saka ko naisipin ang ibang bagay, kapag tapos na naming kumain, at baka mawalan ako ng gana. Magkatabi kaming nakaupo sa upuan, of course dahil nakaposos pa rin ang magkabila ang kamay namin, kaya ang hirap palang hatik ng hatik ang kamay niyo habang hinihiwa ang steak. Bahala na talaga ito, Shana Cole. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.